What's up mga idol? Kalingap Rab, may pasab. Yun na nga yung sinasabi ko na nasaktan talaga ako kasi ibig sabihin yung after nung ilang years na pagsamahan natin sa kunting ano lang iiwan mo na kami. Parang ganun, di ba? Yung ginawa namin lahat para sa inyo. Di ba? Lahat ng pwedeng maibigay, ng opportunity, lahat ginawa natin. Tapos simpleng hindi pagkakaunawaan. Ido at Bridget, unang pagharap mga idol, ito na nga ba ang hinihintay ng lahat? Una po kasi kahit mo po hindi ako maging kasing sikat nila Ate Carla, nila Ate Joy po. Una-una po, thankful na po talaga ako. Kasi po sinabi ko po baga dati na kahit po wala sa akin ganung karaming opportunity na papasok, ang mahalaga po sa akin, nakasupport po kayo kuya sa pag-aaral ko. Kasi yun man lang po talagang gusto ko ngayon, yung makapagtapos po ng di gaanong mag-isa po na kinakaharap yung mga problema sa pera, mga ganyan. Pero po, kung syempre po, maging kasing sikat po ako nila Ate Carla. O yung opportunity kasi marami ng gano'n. Syempre po, yung gratitude po talaga, nasa akin na po talaga yun. Katulad po nung sa speech ko po nun sa pabahay po, sinabihan po ako ng speech. Parang yung gratitude po kasi, kapag po yung tao is marunong po talagang kumilala sa mga tao na tumulong sa kanila, yung mga times po na parang walang-wala ka, kung yung tao po is matino, parang matino po mag-isip, ganyan, nasa kanila po yun, talagang naturally po nagka-come out siya sa tao na ma-attain po nila yung gratitude. Kasi po, yung mga tao po na tumulong sa atin, nung mga walang-wala, katulad po sa akin, nung kayo po tumulong kayo sa akin. Simula po kasi nung dumating po yung Kalingap, parang yung buhay ko po, parang, alam mo po yung parang gano'n po ulit ng parang pag-asa. Opo. Kasi noon po, ang hirap po talaga kasi pa-apat po kami nag-aaral, ganyan. Kaya kung mas marami pong opportunity na pumasok, syempre po, di ko po papabayaan na maging iba po yung ugali ko sa Kalingap. Kasi unang-una po, kung wala po kayo, wala din po ako sa katutungan ko po ngayon. Magkakaalaman na mga idol. Po sa ating lahat, Kuya Earls. Well mga idol, kung nagustuhan niyo po ang ganitong klaseng reaction, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-on ang notification bell para lagi kayong updated mga idol sa susunod nating mga uploads. Ano nga ba ang pasabog ni Idol Kalingap Rab? Yun na nga yung sinasabi ko na nasaktan talaga ako kasi ibig sabihin yung after nung ilang years na pagsamahan natin sa kunting ano lang iiwan mo na kami. Parang ganun, di ba? Yung ginawa namin lahat para sa inyo. Di ba? Pero bago yan, batiin rin po natin ang ating ama ng Kalingap, Kuya Val, Idol Rab, Ate Edna, Ma'am Jack, lahat ng ating kasamahan sa Kalingap Reactor Partners, Kalingap Charity Vlogger. Siyempre, di rin po natin malilimutan mga idol ang ating mga magigiting na OFW, ang ating mga solid viewers, ang ating mga silent viewers, silent subscribers. At siyempre, dito sa mga supporters ng Team Kalingap. Ido at Bridget, unang paghaharap. Ano nga ba ang pinag-uusapan nila mga idol sa vlog na ito? At ano ang pasabog ni Idol Rab? At ano ang masasabi ng ating mga solid supporters ng Kalingap, lalo na sa mga supporters ni Ido? Ito na nga ba ang hinihintay ng lahat? Ito na mga idol, masaksihan na po natin ang pag-uusap. Podcast po ito mga idol ha. Pag-uusap ng Team Kalingap kasama si Idol Bridget, Idol Ido, Idol Rab, lahat ng key boys na kasama dito sa podcast na ito sa unang pagharap ni Idol Ido at Bridget. At ano nga ba ang pasabog ni Idol Rab, no? At ano nga ba ang masasabi nyo dito? Please comment down below mga idol. So hindi na po natin papatagalin pa mga idol. So please watch this. Ano yung mga challenges before na ngayon ay medyo gumaan simula nung naging Kalingap Angel ka? Nung wala pa po ako sa Kalingap nun, kahit po kasi nagra-racket po ako nun, mahirap pa rin po talaga kasi depende po kayo sa panahon yun kung meron pong pageant, kung meron pong mga event na naghahanap ng mountains, ganyan. Ang pera po kasi nun parang dumadating lang po siya kapag bihira po. Pero po ngayon po nasa Kalingap na po ako. Naging public figure ka na rin. Paano mo na-overcome yung mga bashing? Yung iba below the belt. Diba? Minsan yung iba mga comparison, ganun. Ang sa akin man po kasi kahit man po magparabash po sila, di man po nila ako kilala talaga sa totoong buhay. Tsaka kahit po gaano nila sabihin sa akin na ay mas maganda pa rin to, mas saan ko pa ganyan. Wala man po kayo sa akin yun at
Sa akin po, ang kalaban ko man din po yung sarili ko. Kumbaga, gusto ko lang din po maging better sa past na ako. Siguro usapan tayo ngayon yung tipong pagtanaw ng ng gratitude sa mga tumulong, di ba? Pagtanaw ng gratitude sa mga tumulong. Paano mo, kung ikaw, Bridget, ay siyempre ngayon, hindi natin masabi. Ikaw ay bago ka pa lang sa Kalingap Angels. Kung sakaling maging ka-level ka na ng kasikatan nila Carla, nila, Joy, tapos maraming pumasok na kung sino-sino, paano mo i-handle yung ganong sitwasyon sa buhay mo? Kasi po, unang-una po kasi kahit man po hindi ako maging kasing sikat nila Ate Carla, nila Ate Joy po. Unang-una po, thankful na po talaga ako. Kasi po sinabi ko po baga dati na kahit po wala sa akin ganung karaming opportunity na papasok, ang mahalaga po sa akin, nakasupport po kayo kuya sa pag-aaral ko. Kasi yun man lang po talagang gusto ko ngayon, yung makapagtapos po ng di gaanong mag-isa po na kinakaharap yung mga problema sa pera, mga ganyan. Pero po, kung syempre po, maging kasing sikat po ako nila Ate Carla. O yung opportunity kasi marami ng gano'n. Syempre po, yung gratitude po talaga, nasa akin na po talaga yun. Parang yung gratitude po kasi, kapag po yung tao is marunong po talagang kumilala sa mga tao na tumulong sa kanila, yung mga times po na parang walang-wala ka, kung yung tao po is matino, parang matino po mag-isip, ganyan, nasa kanya na po yun, talagang naturally po nagka-come out siya sa tao na ma-attain po nila yung na gratitude. Kasi po, yung mga tao po na tumulong sa atin, yung mga walang-wala, katulad po sa akin, nung kaya po tumulong kayo sa akin. Simula po kasi nung dumating po yung Kalingap, parang yung buhay ko po, parang, alam mo po yung parang ganun po ulit ng parang pag-asa. Opo. Kasi noon po, ang hirap po talaga kasi po, 4 po kami nag-aaral, ganyan. Kaya kung mas marami pong opportunity na pumasok, syempre po, di ko po papabayaan na maging iba po yung ugali ko sa Kalingap. Kasi unang-una po, kung wala po kayo, wala din po ako sa katutungan ko po ngayon. 1 year na po baga ako sa Kalingap. 1 year na po ako simula po na mag-vlog ako. Opo. Tapos, syempre po, simula man po ng una kung ano po ako ngayon, kung paano po ako makipag-usap sa inyo, ganun pa rin naman po baga ako. Tapos, paano ko mapapatunayan? Siguro po, kasi po may mga tao na rin po na tumutulong sa akin outside po ng Kalingap, yung mga dati ko pong naging teacher, mga Simula po grade 10 ako, bata pa po ako, kung paano ko po sila kausapin, kung paano po ako mag-thank you sa mga bagay na pinibigay nila sa akin. Hindi po yung nawawala sa akin. At saka parang, alam mo po yung sa puso mo na pag minarating ka, di mo sila kakalimutan. Ganun po. Siguro kung mapatunayan ko po yun kapag may nakausap po kayo na mga taong tumulong po sa akin mula po dati. Tapos kung paano po nila ako sinamahan po nung parang kailangan ko po talaga ng tulong, wala pa po yung Kalingap nun. Pero until now po, andyan pa rin po yung respeto ko sa kanila. Tapos yung pagmamahal ko po sa kanila na kapag wala pa akong gawa, bigla ko po naisip na i-chat, kamustahin po sila, ganyan. Kahit po wala akong kailangan, gusto ko lang po parang ma-make sure na parang okay. Doon mo maano na kahit wala kang kailangan, kinakamusta mo pa rin. At saka po, kasi yung mga tao po tumulong kasi, kahit po financially yan, hindi lang po basta pera yung binibigay. Kasi po, yung pera po na yun, pinaghirapan po nila. So at the same time, binibigay din po nila yung love po nila, yung care po nila sa isang tao. And yun po yung mas pinakamatimbang po sa akin, yung kapag may kailangan po ako. Opo. Kasi nakikita mo po doon na genuine po talaga yung tao. And yun din po yung nakikita ko sa Kalingap. Kaya parang di po kaya ng konsensya ko na pag masama yung Kami ugali. kasi talaga, ang turing namin sa inyo, parang kapatid ng kabatang kabatid. Kaya masakit din sa amin na after ng, tinuring namin kayong close namin kayo, di ba? Kapatid ang turing namin sa inyo. Pero sa bandang ulit, tas ganun lang pala yung turing ng iba sa amin na parang pakiramdam nila, hindi kami totoo sa kanila. Kasi pure naman yung intention namin na tulungan kayo. Kayo mga Kalingap Angels, pure naman yung intention namin na tulungan kayo sa magitan ng pagbablog. Diba? Kaso, may mga tao kasi na, or may mga natulungan tayo before kasi na ang tingin, hindi pagtulong sa isip nila. Parang ginagamit sila. Parang iba ng sa isip nila. Pero yung tanong ni Buddy kanina, about na sa, alam na-disappoint ka sa akin sa desisyon ko. Or si Kuya Pal, na-disappoint ka sa kanya, nabash ka, or ano man. Paano mo harapin yung sitwasyon na yun? Magiging antay ka na ba? O ano? Ay, hindi po. Siguro po, una po ang isipin ko, hindi naman po ikaw po kaya magde-decide ng nakakasama po sa akin. Kasi syempre po, tiwala po ako sa Kalingap na
kapag nakakasama man po, siguro di nyo man po may isip yun kasi syempre po, yung mental health din naman po baga ng tao. At saka nadaanan niyo po yung kuya, di ba? Grabe po yung mga pambabash na gano'n. Tapos, tas isa pa po, pwede na po kasi siyang idaan sa confrontation po, na one-on-one po talaga. Sa usapan. Kung sino po yung naka-agrabyado sa iyo, yun po yung kausapin niyo. Like, di na po kailangan siyang idaan sa maraming tao kasi in the first place po, di naman po sila involved sa situation. Wala naman po sila magagawa, parang makaka-add lang po sila sa problema kasi wala naman pong alam yung ibang tao. Tama. Pag nagkwento ka po sa iba, gagawin ng mga yan, parang mas ida-down pa po ikaw. Imbis na po, payuhan ka ng maganda na kausapin mo, parang ma-add pa po sila ng fuel sa ano. Tama, ang ganda namang sinabi ni Kuya Tata. Ganda namang sinabi ni Kuya Tata. Galing, ang dami. Pero ang galing, tama yung mga sinabi mo, Bridget. Napaka-matured ng mga sagot. Tsaka kuya, di mo po baga ako takot mag-confront. Sa FB nga po kapag may sinasabi sa akin na talagang maling-mali. Sinasabi ko Saka na pwede mo talaga. one chat lang eh. Isang chat lang yun na Opo, di na pwede po mong kailangan kausapin. i-dance sa ano. Di mo na kailangan magsumbong kung kani-kanino o sa sponsor mo, magsumbong ka sa sponsor. Kausapin mo muna. Kuya, bakit po ganito? Ano pong ano? Ganyan. Pwede. bro? At saka kuya, Saka ano sa lahat sa ating magkakabarkada or family. Hindi tayo magiging perfect na lagi tayong magkakaroon ng Yun, tampuhan. isa pa. Lagi tayong Tama magkakatampuhan. yun. Walang perfectong So grupo. doon na lang, balansehin na lang natin yung pinagsamahan. At saka, para kung sakali yung mas doon mo ano yung isipin eh. Ito bang itong gato para gawin ko yung ganyang bagay is worth it ba yung gantong decision na para masira ang samahan or dagdag ko po sa sabi po ni Kuya Eds na yung friendship po kasi po minsan po pag nagkakaroon po talagang tampuhan. Dagdag ko lang po na kasi po kung mas nag-way po sa iyo yung friendship po talaga yung pinagsamahan ninyo. Kapag po nagkaroon kayo ng tampuhan, dapat po talaga kapag bigla pong dahil lang po sa isang ganun nawatak po kayo, ibig sabihin po ng parang never po Di pa binalyo. solid. Saka never po binalyo talaga yung samahan ninyo. Kasi kung binabalyo mo po talaga, kakausapin mo kasi tatry niyong ayusin. Kung Yun na ano, nga yung sinasabi ko na nasaktan talaga ako kasi ibig sabihin yung after nung ilang years na pagsamahan natin, sa kunting ano lang, iiwan mo na kami. Parang ganun, di ba? Yung ginawa namin lahat para sa inyo. Di ba? Lahat ng pwedeng maibigay, ng opportunity, lahat ginawa natin. Tapos, na simpleng hindi pagkakaunawaan, wala na. ang dami pong nangyari. Sabihin, hindi nga binali. Tama si Bridget na hindi pinahalagan yung samahan. So yun po mga idol ha, narinig na po natin ang pasabog ni Idol Rab. Nasaktan po talaga siya sa mga ungrateful. Na mga beneficiaries, ungrateful na mga kasama niya noon. Na grabe talaga mga idol, nasaktan po siya. At syempre mga idol, nung nasaktan po siya dito sa vlog na ito ni Idol Ido at Bridget, ay nako mga idol, dito nilabas niya ang sama ng loob mga idol sa mga ungrateful beneficiaries, no? Yung mga anti-kalingap na nagtra-trader na ngayon mga idol, no? Nasaktan po si Idol Rab at dito nasabi ni Idol Bridget at Idol Ido na may mga pagkakataon naman po talaga mga idol na di po maiwasan, no? Yung mga kaibigan na nagtatampuhan. Oo. Sabi ni Idol Bridget ay ito talaga ang masasabi natin na kahit nasa kalingap na siya ay marami nang nagbago. Di po niya magagawa ang pagtataksil sa kalingap.